Teka lang, maupo muna tayo. Ikwento mo sa akin. Napalinga si Jacob at nakatingin lahat ng pulis at agent sa kanilang dalawa na tila nanunukso. She's a sister to me. Tumigil kayo. Bayaw, pwede mo ba kami ipakilala sa napakagandang kapatid mo? Biro ng isa. Oo, kung gusto mong mabaon ka agad ng buhay. Nawala ng kibo ang mga kalalakihan at bumalik sa trabaho. Sorry, nagtatrabaho ka pala? Ligaya, you can call me anytime. Doon tayo sa loob ng office ko. Pumasok sila sa magarang opisina nito. Kailangan kong makita ang wallet ni Carlo. Naglalaman yun ng bracelet na ibinigay ko sa kanya 17 taon nang nakakalipas. Bakit kailangan mong mahanap ang bracelet? Yun lang ang magpapatunay na akong batang nagligtas sa kanya. Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanyang totoo? Kasi nga nagpapanggap ang kapatid kong si Neri na siya ako. Papakasalan siya ni Carlo dahil akala nito siyang babaeng tumulong sa kanya noon. Grabing storya, parang nobela. Sige, tutulungan kita. Pero kung may relasyon kayo ni Carlo, dapat ikaw ang pinapaniwalaan niya. Napaka-importante ng tiwala sa isang relasyon, ani Jacob. Boss, hindi kami naniniwala. Nagpapayo tungkol sa relasyon? Wala namang jowa. Parinig ng isang agent. Kumunot ang noon niya. Wala ka pang girlfriend? Gwapo ka't mabait. Imposibleng walang magkagusto sa'yo. Madami, kaso pihikan. O baka ibang hanap. Lumakas ang kantsawan sa loob ng opisina. Sige, inisin niyo ko. Tanggal ang free breakfast at lunch ninyo. Sa bulsa ko galing ang budget dyan. Agad na natahimik ang buong opisina. Gusto mo ba ireto kita? May kaibigan ako. Wala akong oras para dyan. May isang mission pa ako. Pagkatapos nun, saka ako matatahimik. Ibigay mo sa akin ng detalye tungkol sa wallet at hahanapin ko. Maraming salamat. Ani ang nayakap ang lalaki sa tuwa. Niyaya siya ni Jacob sa isang amusement park. Nakatayo sila sa harap ng isang Ferris wheel habang kumakain ng ice cream. Bihirang ngumiti siya nitong nakaraang araw. Pero ngayon ay parang magaan ang kanyang loob. Ayan, mas maganda ka kapag nakangiti. Ngayon ka lang ulit ngumiti ng ganyan. Salamat sa'yo. Kahit paano, nakakalimot ako ng konti. Kailangan din ng tao ng pahinga. Pero huwag kang mag-alala, kapag may update ako sa wallet at bracelet, tatawagan kita kaagad. Sinusuyod ng lahat ng CCTV cameras. Napalingon si Ligay at napako ang tingin. Sa may cotton candy stand, naroon si Carlo. Katabi si Neri, nakangiting kapatid at nakahawak sa braso ng binata. Parang tumigil ang mundo niya. Hindi maiwasang kumirot ang kanyang dibdib. Napansin din ni Jacob si Carlo, agad tong humawak sa braso niya bilang suporta. Gusto mong umiwas? Umalis na tayo, ani Jacob. Hindi kailangang umiwas, hindi pa nasusulit ang binayad mong entrance saka gusto kong maglibang. Nagtagpo ang mga mata nila ni Carlo. Sandaling natigilan ang lalaki, kita sa mga mata nito ang gulat at inis. Ligaya, anong ginagawa mo dito? Anitong nakatingin sa kamay ni Jacob na nakahawak sa braso niya. Carlo, let's go! Huwag na nating sirain ang araw natin sa kapatid ko, yaya ni Neri. Bakit parang umiiwas ka, Neri? Natatakot ka bang malaman ni Carlo ang katotohanan? Ligaya, gusto mo lang agawin sa akin si Carlo, kaya ka gumagawa ng kwento. Pero hanga ako sa bilis mo. May pamalit ka na kaagad habang nakakulong si Don Maximo. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagpapanggap mo. Carlo, tara na! Ani Neri na hinilang binata. Excited siyang sumakay sa Ferris wheel. Nagulat pa siya na makitang nasa likod lamang sila Carlo at Neri. Atras sana siya, ngunit nakapasok na sa loob si Jacob. Nataong silang apat ang magkakasama sa isang 4-seater na cabin. Magkaharap silang apat, masikip ang espasyo, nakangiti si Jacob habang tinutulungan siyang isara ang seatbelt. Okay ka lang? Mabagal lang to at safe. Ilang beses na akong sumakay dito. Sus, kaya ko to. Ani ang tumawa. Kabado pero pinapakita ang tapang. Tahimik lang si Carlo pero pasimpleng sumusulyap sa kanila. Kitang pangitngit ng panga nito, halatang pinipigilan ang emosyon. Bilib ako sa mga taong hindi natatakot, lalo na kung alam nila na may taong laging sasalo sa kanila. Hindi ba ligaya? Sabi ni Carlo. Napatingin si Jacob sa binata, napangiti ng bahagya. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Oo naman,
Pero mas sumahanga ako sa mga taong kayang paghiwalayin ng tiwala at pag-ibig. Sinasabing mahal daw pero hindi naniniwala. Patutsada ni Jacob. Depende sa history. Kapag manloloko at sinungaling, mahirap paniwalaan. Mukhang ikaw naman ngayon ang bagong biktima. Maanghang na sabi ni Carlo. Let's just enjoy the ride, babe! Ani Neri na sumingit sa usapan. Hawak ang braso ni Carlo. Nagsimula nang umandar ang ride. Mabagal, nararamdaman niyang matinding tensyon. Tumingin siya sa labas. Nasa ituktok na pala sila. Tanaw niyang kabuuan ng bayan. Nilibang niya ang sarili dahil naiilang sa presensya ni Carlo. Longest ride ever. Laking pasasalamat niya na unti-unting bumagal ang ride na unang bumaba si Carlo at inalalayan ng kapatid. Niyaya niya sa horror house si Jacob. Madilim at mausok ang loob. Maraming props. Ang ilaw ay kumikislap at ang mga sigaw ng ibang bisita ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Nakita na naman niya sina Carlo at Neri. Pinagsama sila sa isang grupo ng crew para pumasok. Si Jacob at Neri ay naunang pumasok sa loob habang sila ni Carlo ay nahiwalay mula sa mga ito sa likuran. Bigla siyang nagsisi kung bakit nagyaya siyang pumasok. Nakakatakot talaga. Naglalakad siya habang hawak ang pader. Mahina ang boses. Jacob, nasan ka? Napanatag siya nang may humawak sa kamay sa kanyang pulsuhan. Akala ko matapang ka. Anang baritonong boses. Kumabog ang dibdib niya na mapagtantong si Carlo ang may-ari ng kamay na nakahawak sa kanya. Biglang may bumagsak na manikin mula sa kisame. May kasamang malakas sa tunog. Napatili siya ng malakas. Sa gulat, mabilis siyang niyakap ni Carlo mula sa likod. Kinabig siya nito, sinandal sa pader at siniil ng halik sa labi. Nalaki ang mga mata ni Ligaya, ngunit nagpaubaya. Namiss niya ng halik ni Carlo. Ginagad niyang galaw ng labi nito. Nagmukbangan sila sa dilim. Pati kamay nito mabilis na naglalakbay sa katawan niya. Biglang may babaeng tumatakbo ang sumigaw. Napatigil si Carlo sa paghalik sa kanya. Maraan siyang itinulak. Kinabig niya ito at muling nagdikit ang kanilang mga labi. Kaso'y pinigil siya nito. Sorry, akala ko si Neri ka. Nakangising sabi ni Carlo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Namulang kanyang muka. Nagmamadali siyang tumakbo palayo. Kasunod niya ito, tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Biglang may sumulpot na multo mula sa sulok. Tumili siya't napayakap kay Carlo. Akmang alisin niyang kanyang kamay sa pagkakayapos pero kinabig siya ng binata. Tinignan siya nito. Sorry, akala ko si Jacob ka. Ani ang ginayang sinabi nito kanina. Humigpit ang hawak ng binata sa katawan niya. Did you fuck him? Angin nito. Ano bang pinagsasabi mo? Kumakawala siya sa yakap nito. Stay away from him. Aniya, pinaimbestigahan ko siya. Wala siyang record. Baka masamang tao na naman ang sinasamahan mo. Pasalamat ka, hindi ka nadamay sa kaso ni Don Maximo. Kilala ko si Jacob. Ikaw ang makinig sa akin. Kilala ko ang pamilya ko. Mukha silang pera. Gagatasan ka nila. Dumating si Neri. Carlo, natatakot ako! Nagmamadali siyang umalis at tinanap si Jacob na naghihintay na sa labas. Matapos ang horror house, naglakad-lakad sila ni Jacob papunta sa Carnival Games. Maliliwanag ang ilaw, may naririnig na tawanan at masayang musika. Si Jacob ay nagpumilit na subukan ng ring toss kasama si Ligaya. Sina Carlo at Neri ay nasa gilid, nanunood. Watch and learn, Ligaya. Itong teddy bear na to, sa'yo to in 3 tries. Ani Jacob, hawak ang ring at nakahanda ng iba to. Paano kung matalo ka? Ililibre mo ako ng cotton candy. Ani ang nakatawa. Teka, bakit parang manalo-matalo sa iyong pabor? Nagtawanan silang dalawa. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Carlo, nakapamulsa pero halatang hindi mapakali. Si Neri ay nakangiting nakadikit sa braso ng binata. Tignan mo yung kapatid ko. Nakakita na kagad ng kapalit ni Don Maximo. Pangarap niya talagang makapag-asawa ng mayaman. Marami na siyang naging boyfriend kaya hindi na virgin. Ani Neri. That's not true, ani Carlo. Paano mo nalamang virgin pa siya? Hindi nito kumibo, lumapit sa tindahan at bumili ng cotton candy na courting Hello Kitty. Sa laruan, nakashoot si Jacob ng ring. Tumili siya, natuwa at yumakap sa binata, sandali nang iabot nito ang teddy bear. Si Carlo ay napatikom ng kamao, pasimpleng lumayo ng kaunti.
Umupo sa bench sa tabi pero patuloy ang tingin sa kanya. Nakita niyang tinapon nito ang hawak na cotton candy. Baka hindi nito nagustuhan ng sobrang tamis. Lumipat mula sa isang booth patungo sa susunod na game ng shooting gallery. Water gun race, basketball hoops, masaya silang nagkausap at nagtatawanan. Nag-enjoy talaga siya. Sa hindi kalayuan, natanaw niya si Carlo at Neri na bumibili ng souvenir. Tila sinusundan sila ni Carlo ng tingin. Magsisimula ang laro, nagsisigawan ng ibang grupo. Sa gilid ng booth, dahan-dahang naglakad si Carlo at Neri sa gilid ng arcade stalls. Kunwaring tumitingin-tingin, pero ang mga matay hindi nawawala sa kanila. Nagwagi si Jacob. Ang lakas ng tawanan nila habang sabay silang lumakad papunta sa susunod na booth. Ang basketball. Hawak ni Jacob ang stuffed toy na panalo kanina. Bigla siyang nagutom kaya nagaya siyang kumain. Maraming tao sa food court at may live acoustic music sa gitna. Sa isang mesa sa open food court, magkatabi sina Carlo at Neri. Habang sa kabilang side ay sila ni Jacob. May mga burger, fries, corn dog at drinks sa lamesa nila. Nakasandig kay Carlo si Neri. Maharot ang boses habang pinupunasan ng labi ng binata gamit ang tissue. Oh, may ketchup ka pa sa gilid ng bibig, babe. Napatingin siya na noon ay kasalukuyang kumakagat sa fries. Tumigil siya sandali. Sumulyap ng mabilis sa dalawa. Kinuha ni Neri ang hotdog stick at nilapit sa bibig ni Carlo. Tikman mo, love. Masarap to, promise. Ani Neri na mukhang naglalampong na pusa. Nasasaktan siya sa sweetness ng kapatid at ni Carlo. Carlo, babe. After this, tayo sa Ferris wheel ulit ha. Yung solo lang natin para romantic. Anitong malakas ang boses na tila ba sinasadyang ipadinig sa kanya. Napatingin siya pero mabilis siyang yumuko at kunwaring nagpunas ng labi gamit ang tissue para takpan ng reaksyon. Kahit napilit niyang tinatago, hindi niya na kayang tiisin pa ang sakit na nakikitang sweetness ni na Carlo at Neri. Sure, sumakay tayo ulit sa Ferris wheel. Tumayo ng dalawa at umalis. Nagpaalam din siya kay Jacob upang magpunta sa comfort room. Pagsara niya ng pintuan ng cubicle, biglang binuksan ni Carlo ang pinto. Sinundan siya sa loob at nilak. Nagulat siya. Agad siyang napaatras. Carlo, anong ginagawa mo dito? Gulat ngunit pabulong niyang tanong. Sumagot ka. Ano bang meron sa inyo, Jacob? Galit ang boses nito. Wala kaming. Teka nga, lumabas ka. Baka may makakita sa'yo dito. Natataranta niyang sabi. Wala raw. Kanina pa kayong dalawa. Tawanan, sulyapan, hawakan ng kamay. Umasim ang mukha niya. Wala namang hawakan ng kamay na nangyayari. Kung meron man, anong pakialam mo? Masaya ka rin naman sa piling ni Neri. Lumapit ang binata, halos magkadikit ang mukha nila. Tinitigan siya nito. Hindi ko gusto yung tingin ni Jacob sa'yo. Maniwala ka, may masamang balak sa yung lalaking yun. Utu-utu ka pa naman. Baka mamaya yayain ka niya sa motel, sumama ka naman. Anitong tila nagbabagang mga mata. Baka kayo ni Neri ang pupunta ng motel at magtutsakan. Kumunot ang noon ni Carlo. Anong tutsakan? Sa kama. Mahina din palang ulo mo. Pangiinis niya. Nagtitigan silang dalawa at sa loob ng makipot at tahimik na cubicle, langhap nilang hininga ng bawat isa. Puno ng tensyon ng cubicle. Anumang sandali ay sasabog ang pagtitimpi nilang dalawa. At humagalpos na nga. Naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na napigil ang namumuong tensyon sa pagitan nila Ligaya at Carlo. Pansamantala nilang naisantabi ang sitwasyon. Kailangang matighaw ang init ng kanilang mga katawan. Tila siya lumilipad at nawawala sa realidad. Nagmamadali ang bawat galaw nila, lalo siyang nangilo sa sensasyon. Nadinig nilang flash ng toilet sa kabilang cubicle, ngunit walang tigil sa paggalaw si Carlo. May biglang kumatok sa cubicle nila, ngunit walang pakialam si Carlo. Sandali lang po, aniya nang lumakas ang katok habang ramdam niyang malapot at mainit na similyang sumasargo sa kanyang sinapupunan. Akala ko walang tao, anang babae sa labas sa tila cleaner. Pasensya na po, sumakit pong tiyan ko, aniyang habang nag-aayos sila ni Carlo. Namula ang kanyang mukha at hindi makatingin sa binata. Nang madinig ang pagbukas ng pinto ng main comfort room at palayong yabag, mabilis na tumalili si Carlo. Lumabas ito at hindi lumingon. Naiwan siya sa loob. Napasandal sa pader ng cubicle, pilit pinipigilan ang luha. Anong klaseng tao siya na pumayag magpaangkin sa nobyo ng kapatid?
Lumabas siya ng banyo't nadatna na naghihintay si Jacob. Okay ka lang? Parang namumugtong mata mo. Okay lang ako. Medyo matapang lang yung sabon sa loob. Tara, umuwi na tayo. Masyado na kitang naabala. Nakarating sila sa parking area. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan ay saka niya naisip na wala siyang matutuluyan. Napansin si Jacob ang pananahimik niya. May problema ba? Pwede mo bang alamin kung saan nakatira ang nanay ko? Pinakuha ko ng ilang gamit ko sa mansyon. Sure, wait a minute. Namangha siya na isang tawag lang ay alam na kaagad nitong address ng bagong nanay niya. Dinaanan nilang gamit kay Cristel bago magpunta sa bagong tirahan ng ina. Gusto niya itong alagaan kapag maayos na iaalis na siya papunta sa lungsod. Huminto sila sa magarang bahay. Jacob, baka nagkamali ka ng address. Imposibleng matira sa ganito kagandang bahay si nanay. Hindi nagkakamali ang tao ko. Teka, tumawag tayo. Anitong pinindot ang doorbell. Lumabas si Carlo upang buksan ng gate. Nakataas ang kilay nito. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Hindi ka talaga titigil ng pagsunod sa akin? Sarkastikong sabi ng binata. Jacob, sabi sa'yo, mali ang impormasyon. Hindi dito nakatirang nanay ko. Baling niligaya kay Jacob at bahagya siyang napaatras. Yes, dito sila nakatira. I bought this house for them. Sagot ni Carlo. Babe, sino yan? Ani na rin na lumabas. Kasunod nito si Nanay Shirley. Hindi ka talaga titigil sa panggugulo mo, salubong ng ina. Nay, aalis din po ako. Gusto ko lang po kayong makasama kahit na ilang araw bago ako umalis. Matagal ka nang lumayas. Kinalimutan mo kami. Ngayon nagsisimula kami ng bagong buhay at hindi ka na bahagi noon. Ani Nanay Shirley na sumugat sa puso niya. Nay, kahit kailan hindi ko kayo kinalimutan. Kayo ang... Kaya ka bumabalik sa amin ay dahil hindi na magandang kinalabasan ng pagsama mo kay Don Maximo. Inapi mo kami at sinumpa ng panahon na akala mo'y giginhawa ang buhay mo. Singit ni Neri. Hinawakan siya sa pulsuhan ni Jacob. Ligaya, mukhang hindi ka welcome dito. Tara sa kondo ko. Doon ka na muna tumuloy. Anito nag-aalala. No need. Dito ka tumira pansamantala. Nanay Shirley at Neri, wala namang masama kung dito titira sandali si Ligaya. Maraming kwarto ang bahay. Ani Carlo. Nagkatinginan ng mag-ina ngunit hindi makatutol lalo nang kuhanin ng binata ang bag na dala niya. Nagpaalam siya kay Jacob. Mabigat ang paa niya na pumasok sa loob ng magarang bahay. Parang mali ang naging desisyon niya na puntahan pang ina at kapatid. Buhat ni Carlo ang kanyang bag at hinatid siya sa guest room. Anong intensyon mo sa pagsunod dito sa bagong bahay nila Neri? Wala akong masamang balak. Gusto ko lang silang makasama kasi. Hindi niya na itinuloy ang sasabihin ng plano niyang pag-alis. Kasi gusto mong masiguro na hindi ka maghihirap at maambunan ka ng swerte nila ngayon? Iniwan mo sila noon at sumama ka sa matanda para sa pera. Gigil na sabi ni Carlo. Hindi ko sila kinalimutan. Silang hindi nagturing sa akin na pamilya. Gusto ko lang silang makasama ulit bago ko tuluyang umalis. Huwag kang mag-alala. Ilang araw lang ako dito. Hindi ako manggugulo. Hinawakan itong panga niya. Kanino ka naman sasabit? Kay Jacob? Bakit ang tagal niyong nawala? Huwag mong sabihin nagtali kayo pagkatapos natin. Tinulak niya ito ng ubod lakas. Pakisarang pinto pag alis mo. Wala akong ganang makipag-usap sa'yo. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Ani ang humiga sa kamat nagtalukbong ng kumot. Narinig niyang pagsara ng pinto. Hindi siya nakatulog magdamag. Nagplano siya ng mga gagawin. Hindi niya nasuliranin ng pera. Tapos na rin ang problema niya kay Don Maximo. Bakit hindi pa rin siya masaya? Love life naman ang problema niya. Maaga pa nang bumangon si Ligaya. Sanay siya na siya ang naunang gumising. Mula noon pa man, siya ang unang tumatayo para maghanda ng almusal. Kaya't laking gulat niya ng paglapis sa kusina na datna niyang abala na si Nanay Shirley sa pagluluto habang si Neri naman ay naghihiwa ng prutas. Ma, Neri, himalat maaga kayong nagising. Ani ang muntik nang pumalakpak. Umupo ka na nang makakain ka ng almusal. Anang ina na ikinagulat niya. Tahimik siyang naupo sa mesa na nakaharap kay Carlo. Nagpalitan ng tingin si Nanay Shirley at Neri. Ligaya, kung talagang nagbago ka na, ikinausap ako ni Neri. Napatawarin ka na at magsama-sama tayong isang pamilya. Napakabuti talaga ng kapatid mo. Sinusukat niyang katapatan sa sinasabi ng ina, ngunit mukhang palabas lamang ito dahil nasa harapan nila si Carlo. Ligaya, noon pa man gusto kitang makasama. Ikaw lang ang matigas ang puso.
Hindi pa huli ang lahat para sa pamilya natin. Suog ni Neri. Naikuyom niyang kamao. Gusto sana niyang barahin ng dalawa, ngunit nakita niyang nakatingin si Carlo. Sinubukan niyang ngumiti pero kahit na anong nguya niya sa pagkain, tila wala itong lasa. Puro kaplastika ng dalawa at nagmumukha pa siyang masama sa mata ni Carlo. Ligaya, maswerte ka sa pamilya mo. Pinapatawad ka nila. Sana wag mong sayangin ang pagkakataong ibinibigay nila ngayon. Di wow, muntik niya nang masabi. Uminom siya ng tubig at tumayo, kinuha ang tasa ng kape. Excuse me, maganda ang hardin, magpapahangin at magpapaaraw lang ako. Tahimik siyang lumabas patungong likod ng bahay. Sa bawat hakbang, dama niyang bigat ng panibagong katotohanang mas pinapaniwalaan ni Carlo ang kanyang ina at kapatid. Mabilis niyang pinunasan ng luha habang pinipilit ng ngumiti sa sarili. Kailangang mapatunayan niyang siya si Ligaya. Habang humihigop ng kape ay naging mas maliwanag sa kanyang lahat. Lalayo siya sa sandaling maibunyag niyang katotohanan. Hindi niya hayaang lokohin at abusuhin ng ina at kapatid ang lalaking minamahal. Ngunit hindi niya hagad ang pabuya o kahit ng kasal na ipinangako nito. Carlo deserves someone better. Hindi sila bagay ng binata. Alam niyang makakakita to ng babaeng magmamahal dito ng tapat. Sumunod si Carlo sa garden. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya tumingin pero tumango siya. Ayoko sanang makialam sa pamilya mo, pero kailangan mong matutong makipagkasundo sa kanila. Ikaw pa nagmamataas. Umupo ito sa kabilang dulo ng bangko, may distansya sa pagitan nila. Carlo, wala kang alam sa mga ginawa nila sa akin. At hindi totoo ang ipinapakita nila sa'yo. Kinukuha lang nilang loob mo. Matigas talagang puso mo, no? Sarili mong pamilya ganyan mo tratuhin. Tila gusto niyang maiyak. Carlo, hindi ako masamang tao. Oo, nagsinungaling ako sa'yo sa maraming beses pero hindi ko lahat sinasadya. Sana paniwalaan mo naman ako. Mag-imbestiga ka pa kung sino talaga si Ligaya. Ako si Ligaya. Hindi agad makasagot ang binata na mayani ang mahabang katahimikan. Ligaya, I'll be marrying your sister. Wala nang makakapagpabago dun. Kaya tanggapin mo na lang na hindi ka na makakabalik sa buhay ko. At ayoko ng drama sa pamilya. Ang sabi nila, ikaw ang matigas ang puso. Ngayon kung hindi ka makipagkasundo sa kanila, mas mainam na lumayo ka na lang. Hayaan mo maging masayang ibang tao sa paligid mo. Tila hiniwa ang puso niya ng milyones na beses sa narinig.